Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par, welcome back to my channel again. Baha na. Hindi ata na ano yung drainage dyan mga par ay inaayos. Tsaka medyo malaki yung tubig oh. Yun. Mga stow kasi yung mga ice nagtutunaw na, kaya siguro yun. Okay. Malaki ang tubig mga par. Ayun yung mga kaibigan nating daki-daki oh. Hindi no, hindi nilalamig. Hanap ng pagkain. Ito ano to, pero wala na. Yan, dyan ako bumababa mga par oh. Mataas nga ang tubig. Diretso tayo rito. Tagal akong hindi nakabalik rito eh. Dito yung mga tinatapon pala ng building namin furniture. Ang building namin to mga par. Kabila, ito pala yung isa. Doon pala yung sa amin sa kabila. May ilog oh. Ang mga par 401 na. Maganda rin pala doon oh. Ay ano lang dito po ano. So ayan mga par, ngayon kasi -4 na naman no. Medyo windy ng konti, lamig. But it's okay ba? Maganda na yung mga ano. Nihintay na lang natin mga par na magkadahon tong mga ano na to, puno na to. Para maganda na tingnan. Mas masarap paglakad-lakad pag madahon na ito. Ayun, kamusta kayo mga par no? Today is Wednesday na naman no? So kalahati na naman ng ano mga par ng isang linggo. So kamusta ba mga nandito sa Canada no? So sana okay kayong lahat mga par. At ayun, sa mga nakasubaybay sa mga videos natin, mga vlogs natin, maraming salamat sa inyo, sa suporta ninyo, at syempre sa palaging pagla-like at pag-comments doon sa mga vlog. Kabayan Pedro Roque, shoutout no. Maraming salamat. Ayun, kasama ko si Kabayan nung nakaraan no. Nagkita kami and nagbanding kami mga par. Mahaba yung kwentuhan namin ni Kabayan no? At
nagpapasalamat ako at laging mga par, nandyan siya, no? Kahit medyo malayo sa rito mga par, no? Pinupuntahan niya tayo rito, no? Para yun nga, makipagkwentuhan o banting kami, kape-kape, no? Yun ang ginagawa namin ni Kabayan Pedro Roque. Shoutout din pala kay Boss Elmer, no? Kaibigan ni Kabayan, Boss Elmer, Ate Yeye pala, shoutout po. Maraming salamat din. Siyempre shoutout ko din si Ate Vina and Kuya Mon, shoutout po. Maraming salamat din sa suporta. Siyempre sila Ate Wanel and Kuya Roland, shoutout. Maraming salamat din po. Kaya ayan, maraming nakasuporta sa atin mga par. Kahit na yung mga siyempre yung vlogs natin, yung mga buhay-buhay lang natin dito sa Canada, nangyayari dito sa Canada, no? Kaya nagpapasalamat tayo, may mga nanonood pa rin sa atin, nakasuporta pa rin sa atin, no? Ayun, maraming salamat. At siyempre doon nga sa mga nangyayari sa atin dito, sa status natin, no? Alam ko mahirap mga par, no? Pero talagang ganon, no? Huwag nyo lang sukuan mga par, no? Kung talagang goal nyo na mag-stay rito sa Canada, siyempre huwag nyo sukuan, dahil talo ka pag sinukuan mo mga par, no? And ayun, mapasok tayo dito mga par, no? Mabasahin natin yung comment ni Kabayan, no? Kasi may comment siya dito na ano rin, na connected din dito sa pinag-uusapan natin, no? Yung mga buhay-buhay Canada din, no? And gusto ko rin talagang basahin to, at para rin mga par, no? Mapanood nyo rin. Siyempre anuhan natin, no? Bibigyan natin ng sarili nating opinion. So disclaimer lang mga par, ito ay opinion ko lang naman. Sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayo ng opinion dito, kanya-kanya tayong sitwasyon dito, no? So kung ano man maging desisyon nyo, yun naman siguro ay tama, no? Wala naman siguro mali sa desisyon ninyo, no? Kasi syempre anuhan nyo ng pamilya yan. So napaka-importante na pag-usapan ninyo. At kung sa tingin nyo nga ay hindi na talaga, no? So yun, siguro yan na yung time na kailangan nyo ng umuwi sa atin, bumalik sa atin, mag-refresh, no? Reset, no? Mga nagsasabing ganyan mga tama. So basahin natin to dito, yung comment ni Kabayan, no? Si Love Pageantry, no? Ang sabi niya mga par, no? Bakit hindi na lang kayo umuwi kaysa nakaturist kayo at di makapagtrabaho? Apply na lang kayo kung magaan na lahat sa Canada. So yun, maganda, no? Shoutout Love Pageantry, no? Maganda rin yung comment niya mga par. Yun naman talaga, no? Kami kasi Love Pageantry, no? Kung hindi ka siguro nakasubaybay sa ano namin, no? Kung napanood mo yung mga previous vlog ko, Love Pageantry, no? Hindi naman kami naka-tourist. Ako lang po ang naka-tourist visa, no? Si Mrs. po ay naka-study visa pa. Yun nga, naipaliwanag ko na rin naman, no? Doon sa previous vlog natin. Nag-apply lang naman ako ng tourist visa para makapag-stay at para magkasama kami, no? Makasama ko si Mrs., no? Hanggang makatapos sa school, no? Kasi kailangan talaga rito sa Canada, no? Suporta, no? Lalong-lalo na may anak kami mga par, no? So kailangan talaga ng na may kasama, no? Importante din 'yon. Kaya ako nag-stay at kaya siguro din ako na-approve ng tourist visa, no? Isa sa dahilan na na-approve ako ng tourist visa mga par is syempre yun nga, yung ginawa ko ng doon, reason is gusto ko mag-stay habang nag-aaral pa si Mrs., no? So yun yung ginawa ko reason doon mga par, no? Yung sabi ni Kabayan, no? Kung siguro naka-tourist visa kaming dalawa, so wala na sigurong dahilan para mag-stay pa kami rito mga par, no? So anong gagawin namin dito? Wala kaming hinihintay, no? Sabi ko nga sa inyo, kung may hinihintay kayo na permit gaya ng naghihintay kayo ng PGWP mga par, no? So katulad namin, so pwede nyo i-extend, no? Yung inyong status, no, as tourist. Yun naman talaga ang pinaka madali, no? Pero syempre ang downside nyo, hindi ka pwede magtrabaho. So marami ka rin isa-alang-alang kung kaya nyo ba mabuhay ang hindi nagtatrabaho, no? So
ayun, kaya nga ako nag-stay kasi yun nga, inihintay ko mga par yung PGWP ni Mrs., no? Dahil pag nakatapos siyang mag-aral, may PGWP kami, pwede akong isama sa application para makakuha kami ng work permit, no? Sila Mrs. Tsaka si Inday, mga par, yung anak ko ay sigurado namang makakakuha yan. Ako lang talaga ang problema. Pero pag mag-apply si Mrs., mga par, mayroon ng mga requirements ngayon. Galing na sa school ng iba, mga par, dinagdag lang nila ngayon yung language test, no? Mandatory talaga yan pag nag-apply ng PGWP yung student. Tapos yun nga, para may apply din ako, para may may sama ako, mga par, at mabigyan din ako ng work permit, no? Yung SOWP, Spousal Open Work Permit. Kailangan makakita ni Mrs. ng trabaho na nasa listahan, mga pato. Meron mga listahan doon sa IRCC, no? Kailangan yun yung trabaho ni Mrs. para ma-extend naman po ako. Bayan, no, yun, nag-stay tayo para makasama si Mrs. At soon sana mga par, no, makuha natin yung PGWP, no? Hindi madali rin, no? May mga requirements din, no? Ano naman talaga. So, pero pag nakuha naman natin yon, so mabibigyan tayo, no, ng chance, no, na mabibigyan tayo ng chance na makakuha tayo ng ating work permit, mga par. Pero syempre i-apply pa rin, no, lagi kong sinasabi, i-apply pa rin yan. At every application mo, mga par, ay yan, hindi yan sigurado na talagang ibibigay sa'yo ni Canada, mga par, no? So laging may risk talaga. Laging may risk yan, mga par, pwedeng bigyan, pwedeng hindi, no? So nasa sa kanila pa rin yan. So, ang magagawa mo lang, mga par, ay ibigay lahat ng mga requirements na hinihingi nila, no? At be honest, mga par, no? Yan yung isa sa rin na may bibigay nating payo sa lahat ng mag-a-apply, no? Huwag nyo pong susubukan na maglagay ng documents na hindi nyo kayang i-explain or peke, mga par, no? Dahil napakahirap nun. At talagang baka yan yung dahilan para ma-refuse kayo, no? So ayun lang, yun lang ang kaya mong gawin, mga par, no? Ibigay lahat ng requirements, no? Maging honest lang sa mga binigay nyong documents doon. And then pagkatapos ng, mga par, dasal na lang. Siyempre hintay, no? Kung anong mga hintay na lang ng result, mga par. At siyempre wag yung isipin masyado, no? Wag yung pasahan talaga na 100% na mabibigyan kayo. Ano nyo rin yung isip ninyo na may chance pa rin na hindi kayo mabigyan, no? ng status, no? O ng permit na ina-apply ninyo. So hindi yun ibig sabihin na na-apply ninyo ay talagang sigurado na, no? Walang laging kasiguraduhan, mga par, no? So ayun lang. And then kung ano man ang magiging resulta, mga par, no? Positive or negative man ang magiging resulta, tanggapin mo, mga par, no? Kung negative man, so tanggapin mo at hanapan muli ng paraan kung pwede pa ba, kung meron pa bang chance, no? Kasi siyempre yung PGWP naman, yan, mga par, no? Alam ko may chance pa yan dahil kasama ako dito, mga par, yung husband niya na-refuse sa PGWP niya dahil yung asawa, yung student, ay hindi nakahanap na trabaho na nasa listahan ng IRCC. So na-refuse sa, mga par. Inalon lang nila, ni-restore lang nila, no? In-apply nila uli. At pag-apply nila, nakakuha na yung babae ng trabaho nung nasa listahan ng IRCC, no? So ngayon, mga par, no, nabalitaan ko na-approve siya. So na-approve siya ng 3 years, kasi 2 years din yung kinuha ng asawa niya. So yun, di ba? So may pag-asa pa rin, mga par, no? Kahit ma-refuse ka sa PGWP, no? Kailangan mo lang talagang alamin, no? Kung ano yung pwede, ano yung hindi, no? Tanong ni kabayan, no? Yun, para sa akin naman kasi, no, ito ay opinion ko lang din naman, no? Mag-i-stay talaga pa kami. Mag-i-stay kami, mga par, hanggat meron pa kaming status, no? Legal status dito sa Canada. So, hindi talaga namin susukuan to, mga par. Yung iba sumusuko, no? Yung iba ayaw na. Kaya sabi ko nga, kanya-kanya tayo, no? Wala pong mali sa desisyon na yon, no, mga par. Kung
talagang hindi na nila kaya, talagang burn out na sila, hindi na worth it, no? So case to case basis naman mga par, no? Sa kanila siguro ganun yung naramdaman nila, pero sa amin mga par ay hindi, no? So may kanya-kanya kaming goal, no? May goal pa kami na yun nga, mag-stay kami rito, no? So hanggat pwede, hanggat legal, no? Mag-stay kami mga par dito sa Canada, no? Ay yun nga, gusto naming makuha din yung pinaka-goal namin sa Canada, no? At syempre ang lahat ng ito ay ginagawa namin para sa aming anak mga par, no? Para kay Inday, no? And ayun nga, sabi ko nga sa inyo, tayo naman ay patanda na, no? Gawin natin ang lahat para maging okay si Inday. At sa tingin ko nga dito ang Canada ay napakaganda mga par, no? Para kay Inday, no? Kaya gusto kong ilaban, gusto namin ilaban, no? Hanggat kaya, no? Hanggat may legal status pa, no? Ilalaban namin to mga par. So ayan lang, maraming salamat kay Love Pageantry, no? Nasagot ko yung tanong niya. Yun nga, gaya ng sabi ko nga rin mga par, kung wala kang hinihintay at nakatourist ka na lang, kung wala kang hinihintay mga par na mga permit o work permit at magtuturist ka na lang dito, ay talagang mag-isip-isip ka muna, no? Dahil talagang dito magastos mga par, talagang hindi basta-basta mag-stay rito nang hindi nagtatrabaho. So ayun lang mga par, no? Maraming salamat sa inyo, sa nag-comment at sa mga silent subscriber natin. Maraming salamat po. So mag-iingat kayo lahat. And sa lahat ng mga patuloy na lumalaban sa kanilang mga status, no, mga kababayan natin, lang tayo mga par, no? Dahil pagka nakuha natin yung ating pinakasam-asam, no, ano na lang natin yun mga par, no? Magiging memories na lang natin at may kikwento natin na sa ating mga kaibigan, mga anak natin soon, no, na talagang nilaban natin yung status natin dito sa Canada at hindi natin sinukuan, no? So napakaganda, napakasarap siguro ng pakiramdam, no, na makuha mo yung permanent residence mo, no? Tapos yun nga, dumaan ka sa butas ng karayo, mahirap, no? Pero nakuha mo, in the end nakuha mo mga par. So napakasarap na sa pakiramdam, no? So yun lang mga par, no? Maraming salamat. At syempre yung sa mga subscriber natin dyan, no? At mga laging nakasuporta, maraming salamat po sa inyo, no? Byron Perez, salamat din, no? At yun pala, no? Si Byron Perez ay baka makapasyal dito, no? Taga US po yan, taga New York, no? Sana makapasyal si Byron Perez para ma-meet naman natin dito sa Canada, no? Ayun lang, no? Maraming salamat mga par. Siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory. We'll see you in the next one. Bye!